ang tagal ko nag-abang kung ano magiging progress nitong kaso ni Catherine Camilon. Siya yung beauty queen na nawawala since last year pa. At talagang pinaghahanap ito ng otoridad at meron pang mga kalakip na reward money sa mga makakapagturo kung nasaan siya. Pero unfortunately hanggang ngayon nga ay hindi pa rin matukoy kung nasaan siya. At meron nga mga nagsasabi, lalo na yung mga otoridad at mga pulisya na wala na daw itong si Catherine. Dahil upon investigation daw, may mga lumalabas daw na para makakapagpatunay na wala na siya. Ang mga prime suspects na nahuli at dinetain ng pulisya nung nakaraang taon pa ay di umano'y absuelto daw dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. And this is heartbreaking. So bakit siya heartbreaking? Kasi yung kamag-anak na mismo ni Catherine at particularly yung kapatid ni Catherine kasi siya yung maraming alam sa storya ni Catherine at itong prime suspect na ito dahil si prime suspect ay karelasyon ni Catherine na siya yung tinuturo dahil nung time daw na para nagko-confide si Catherine sa kanyang kapatid, ang sinasabi daw nito ay hihiwalayan na daw niya yung lalaking iyon, which is pulis din itong lalaki na ito. At siya nga din yung may bigay nung sasakyan ni Catherine, yung Nissan Juke. At kaya nga siya makikipagkita nung time na yon para i-end na lahat at isoli na itong sasakyan niya. Unfortunately, hindi na siya nakauwi pa. Siyempre, yung mga kamag-anak at kadugo ni Catherine, mararamdaman na somehow talagang merong lukso ng dugo kung meron mang taong may kinalaman dito sa kanyang pagkakawala. At eto na nga kapatid ni Catherine ay talagang nung time na nagpahula sila noon kay Jay Costura, nagkwento din itong kapatid ni Catherine. At it seems like dun sa lahat ng kwento niya, kay Jay Costura, parang tumutugma lahat-lahat kung sa magkakaroon ng rason kung bakit nawala si Catherine. Ayon sa kanya, makikipaghiwalay na kaso ayaw pumayag nitong lalaki na makipaghiwalay kay Catherine. At dahil nga itong lalaki na ito, ay kasalukuyan din na merong asawa. So parang itong si Catherine ay lumalabas na siya ay other woman, mistress kumbaga nitong pulis na ito. At yun nga, nalaman din ng kapatid ni Catherine mismo dahil nagpunta ang asawa nitong si kuyang pulis doon sa bahay nila Catherine at kunwari nga daw ay hinahanap yung lalaki doon. Parang siguro palabas lang nila yun or something at sinasabi nga daw na siya daw yung asawa at yun nga nakita nila na nagdadalang tao itong asawa nung pulis na jowa ni Catherine. Hindi yata alam ni Catherine na may asawa ito o nalaman niya. Late lang niya nalaman na parang may asawa nga itong si kuyang pulis. Kaya yun ang dahilan kung bakit siya makikipaghiwalay. Kasi parang hindi na daw kaya ng konsensya niya. Yun ang ayon sa kapatid niya. Actually, ilang beses na detain tong mga prime suspects na to at 2 beses silang pinalaya before. Yung isang beses na pinalaya sila, ang nagpalaya sa kanila ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, pinakawalan ko dahil bakasyon ang Senado ng more than 1 month. Walang mag-aaganap na hearing. Well, bakasyon, nakabreak ang Senado so hindi ko kailangan ng presensya niya. Pagbalik ng Senado, kung magkakaroon pa kami ng hearing, ipapatawag natin ulit siya. Yun ang sabi niya nung time na yun. Tapos, yung isang beses kaya nawala naman siya sa kustodiya ng mga pulisya dahil nga sinibak na siya sa pwesto. Ito si Alan De Castro ay sinibak na sa kanyang posisyon. So, hindi na siya parte ng PNP. Ito yung nakakatakot kasi nung naghula si Jay Costura, sabi niya, nung time na yun parang wag papayag ang pamilya ni Catherine na hindi sila lalaban kasi parang magkakaroon daw ng arrangement. Parang yun daw yung navivision ni Jay Costura nung time na yun. Meron daw makikipag-ayos, makikipag-areglo kumbaga. At wag daw papayag ang pamilya ni Catherine. At siguro hindi nangyari yun dahil alam naman nila na hindi papayag ang pamilya ni Catherine. So, eto nga ginagawa ng mga kung ano-anong paraan, di ba? Hindi natin alam kung gaano kalakas to si Major Alan De Castro.
So according to the write-up, sabi dito, dismissed ang mga kasong sinampalaban sa mga suspect sa pagkawala ng teacher at beauty queen pageant contestant na si Catherine Camilon. Nito nagdaang May 15, ibinasura na ng Regional Prosecutor's Office ng Batangas City ang kidnapping at serious illegal detention case laban kay dating Police Major Alan De Castro at sa kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay due to insufficient evidence. Ikinagulat naman ng pamunuan ng Philippine National Police at ang mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group ang naging desisyon ng korte sa nasabing kaso. Sa isang press briefing, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na hindi daw sapat ang ebidensyang isinumite sa korte hinggil sa kaso. Ang sinasabi po dun sa resolusyon, yung mga pinresentang enough evidence failed to prove na nagkaroon ng conspiracy within and among respondents Alan De Castro and Jeffrey Magpantay at dalawa pang hindi pa pinapangalan ng akusado, sabi ng PNP. Oh my gosh. Sabi dito, aniya ang mga litrato kung saan makikita naghahalikan ng dating police officer at ang nawawalang beauty queen ay hindi sapat na ebidensya para mapatunayan na kininidnap ng mga suspects ang biktima. Kung matatandaan nyo na may lumutang na 2 witnesses noong gabi ng October 12 na huling nagkaroon ng communication si Miss Catherine sa kanyang pamilya at malapit na kaibigan. At ang sinasabi po nitong witnesses na may 3 po silang lalaki na nakita na inililipat ang dugo ang babae mula sa isang Nissan Grey Juke na na-establish naman natin na ginagamit at pag-aari ni Miss Catherine Camilon na inilipat sa red Honda CR-V na kalaunan ay nirecover din po. Nalagay po doon na hindi na-establish na itong si Ginoong De Castro at Magpantay ay associates po. Hindi po napatunayan o hindi nakapagpresenta ng ebidensya na makakapag-link po kay Mr. Magpantay at De Castro maging doon sa dalawang hindi pa pinangalanang suspects na nakita po na naglilipat ng allegedly na lifeless body ni Miss Camilon no October 12. My gosh. Grabe, sobrang nakakatakot na yung mundo ngayon, no? Sobrang hindi talaga safe. At saka yung justice system dito sa Pilipinas, yon ang nakakatakot. As in. Biruin mo, no? Ganito na yung nangyari sa'yo. Tapos, walang masusing investigasyon man lang ang naganap. O dahil nga itong suspect ay isa ding parte ng PNP. 'Di ba? Wala man lang naganap na masusing investigasyon. Alam nyo na missing person ito at talagang hinahanap at talagang kinukulit ng kanyang magulang, mga kamag-anak na talagang malaman kung nasan siya. Nagbigay pa ng reward money itong si ating Pangulo. At marami ang nagsabi na magbibigay ng reward money para lang matukoy kung nasaan ito si Catherine. Pero, to no avail talaga. As in, up to now, wala talagang lumulutang na makakapag-lead ban lang kung nasaan ito si Miss Catherine. So, nakakalungkot talaga, no? Grabe yung mga ganito. Sana ay mabuksan muli ito kasi according to these reports ay ibinasura na. So, grabe, wala talagang hustisya. So, my gosh, totoo nga siguro yung sinabi ni Jay Costura na influential din anyhow itong suspect. Sobrang katakot.